Sinabi ni Lee sa kanyang mga kasamahan na siya ay nadungisan dahil sa mga sinumpang pirata. Hindi ito pinansin ng batang Ginoo at nakita niyang umatake sa kanya ang masamang tao. Pinatay niya ang kaaway gamit ang isang bihasang galaw ng kanyang espada. Walang awa na winasak ng pamilya Namon ang mga pirata sa barko, ngunit sa kabila ng kanilang dami, hindi sila naging katapat. Nakakalungkot lamang na nawala ang ilan sa kanilang kargamento, ngunit sulit naman ang pagkawala dahil natanggal nila ang walang pusong grupo. Biglang sumugod ang lider ng mga pirata sa labanan at tinangkang atakihin ang walang takot na binata. Naniniwala siyang madali niyang mapapatay ang batang ito at patuloy na magyayabang sa kanyang lakas. Napansin ng dalaga na nawawala ang bentahe ng mga pirata kaya inilipat niya ang kanyang pansin sa kabilang bahagi ng barko. Doon, isa sa mga tauhan, isang batang siyentipiko, ay nakatayo na may hawak na kahoy na espada sa harap ng dalawang armado na pirata. Ang kanyang mga kilos ay parang kabaliwan, seryoso niyang inisip na kaya niyang lumaban gamit ang kahoy na espada. Hindi niya kayang hayaan itong mamatay dahil magkakaroon siya ng bangungot kung sakaling mangyari yun. Nagdesisyon siyang pumasok at ipakita sa kanya kung saan siya nababagay upang hindi niya mawala ang kanyang buhay sa ganoong kalokohang sitwasyon. Naghanda ang siyentipiko para sa labanan, hawak ang kanyang kahoy na espada, at handa sa isang duelo. Naisip ng mga pirata na siya'y ganap na baliw dahil ang pagbabanta sa kanila gamit ang isang kahoy na espada ay simpleng katawa-tawa. Nagtanong sila kung bakit siya nagdesisyon na mag-utos sa kanila gayong hindi naman siya kilala sa kanila. Itinuring nila yon bilang isang pagpapakita ng kahambugan dahil ordinaryong kahoy lamang ang hawak niya. Pinayuhan siya ng mga pirata na mas mabuting mawala na siya bago pa nila siya patayin. Ngunit bigla, habang sila'y nag-uusap pa, dumating ang dalaga upang magligtas at tinusok ang isa sa mga pirata na nakaramdam ng matinding sakit. Ang parehong kapalaran ay sinapit ng susunod na pirata. Ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay walang kapintasan. Sa pamamagitan nito, nailigtas niya ang batang amo. Tinitigan siya ng dalaga at ngumiti. Natuwa siya sa tapang nito ngunit kasabay ng pagpapahiwatig na hindi dapat maghangad ng higit pa sa kakayanan. Ngunit wala siyang oras na makapagsalita dahil mabilis na lumipat ang dalaga. Naunawaan ng batang Ginoo ang gustong iparating ng dalaga at marahil hindi niya lubos na naintindihan ng tama ang lahat. Hindi nagtagal, dumanas ng masaklap na pagkatalo ang mga pirata at umatras. Pinanood lamang ng pamilya Namon habang kinokolekta ng mga pirata ang kanilang mga nasugatang kasamahan. Nanalo sila, ipinadama sa mga pirata ang kapangyarihan ng kanilang kasanayan sa espada. Ngayon, hindi na muling magbabanta ang mga pirata. Makalipas ang ilang sandali, umalis na ang kanilang barko. Hindi maintindihan ng mga siyentipiko kung bakit sobrang ipinagmamalaki ng pamilya Namon ang kanilang sarili dahil marami pa rin sa kanilang mga tauhan ang sugatan. Ito ang mundo ni Mima, mga taong sobrang ipinagmamalaki ang kanilang sarili. Dumating ang barko ng mga mangangalakal sa daungan malapit sa huya na hindi walang laman. Naisama nila ang mga bihag na kanilang iginapos at ipinila sa isang lubid. Nang tanungin kung ano ang mangyayari sa kanila, ang sagot ay malamang ipapasa sila sa mga awtoridad at sila ay bibigyan ng mabigat na parusa para sa kanilang mga krimen. Ngunit sila'y mas maswerte kaysa sa mga namatay at nalunod sa ilog. Ito ay isang usapin ng swerte o kamalasan. Isang batang babae ang sumingit sa pag-uusap at ipinahayag ang kanyang opinyon, nakuha ng mga pirata ang nararapat sa kanila. Naalala niyang ito ang siyentipikong nakita niya kanina sa barko. Binati ng siyentipiko ang kanyang tagapagligtas dahil ang babaeng ito ang nagligtas sa kanila kamakailan. Ngunit itinaas ng dalaga ang kanyang ulo at naalala na hindi niya kailanman narinig ang pasasalamat mula sa siyentipiko. Naramdaman niyang medyo hindi siya komportable ngunit ipinahayag ang kanyang malalim na pasasalamat sa tulong ng dalaga. Sinabi ng batang babae na siya ay mula sa Tigerstone Trading Organization. Dagdag pa niya na hindi dapat mag-alala ang siyentipiko dahil nagbibiro lamang siya. Kung ganun, hindi siya mula sa pamilya Namon, bagamat nag-aral siya ng pakikipaglaban gamit ang espada sa loob ng ilang taon, hindi pa siya opisyal na miyembro ng pamilya. Tinanong niya ang siyentipiko kung saan ito pupunta, at sumagot naman ito na balak niyang dumaan sa Dungan Lake kahit naroon ang kanyang mga kaibigan. Nagkataon lamang ang kanyang mga salita dahil papunta rin siya roon, at malamang na magkikita silang muli. Umalis siya, iniwan ng siyentipiko na puno ng maraming katanungan. Isa sa mga lalaki ang napansin na nagsimula na ang kalakalan sa Dungan Lake na nagdulot ng interes dahil sa koneksyon nito sa tahanan.
Malinaw na walang alam ang batang Ginoo tungkol sa pinuno ng Tiger Stone Company, isa sa pinakamataas na 5. Gayunpaman, ang anak na babae ay may kasintahan na, kaya't hindi pinapayuhan ang batang Ginoo na subukang manligaw. Ngunit wala namang intensyon ng siyentipiko na manligaw, at nagbiro ang lalaki na bibilhan nila siya ng inumin upang aliwin ang kanyang basag na puso. Mas pakiramdam ng siyentipiko na binibiro siya kaysa tinutulungan. Susunod na tagpo ay sa tirahan ni Moore. Bumalik na ang dalaga mula sa Dragon and Phoenix Conference. Masayang sinalubong siya ng mga pinuno ng pamilya dahil sa layo ng kanyang paglalakbay at inimbitahan siyang maupo. Tinanong ng kanyang ama kung ano ang impresyon niya tungkol sa Miriam Union. Sumagot ang dalaga na wala siyang napansing espesyal, ngunit maganda ang kanyang biyahe. Nakalap niya ang maraming impormasyon tungkol sa mom at iba pang mga paaralan. Katatapos lang niyang gumawa ng ulat at handa na ito para sa talakayan. Binuksan ng ama ang ulat at napansin na magaling ang kanyang ginawa sa kanyang tungkulin. Tinanong siya kung may nahanap siyang tamang mapapangasawa, kung mayroong nakakuha ng kanyang pansin. Sinimulang isaisip ng dalaga kung sino ang nag-iwan ng matinding impresyon sa kanya. Gayunpaman, ang pamilya Namgon, kanyang mga kamag-anak, ay tila mayabang at hindi maganda ang kinabukasan. Naalala niya ang iba pang mga tao na nakilala niya, ngunit hindi yun ang tinatanong ng kanyang ama. Narinig ng ama na may gusto siya sa isa sa mga kalalakihan. Nahihiya siya sa sinabi ng ama at namula pa, dahil sa katotohanan, may gusto nga siyang isang tao. Hindi komportable ang dalaga sa mga ganoong salita ngunit binaliwala ang anumang pag-iisip tungkol sa mga kandidato para sa kanyang kamay. Habang hinihimas ng lolo ang kanyang balbas at huminga ng malalim, sinabi niyang sayang naman. Ngunit bigla, naisip ng dalaga ang isang napaka-interesanting lalaki, si On ang may-ari, ngunit bakit kaya? Maya-maya, inihayag ng lolo na may magandang balita, si Gina ay bumalik na at papunta na sa kanila. Ito'y magandang balita, at natuwa ang dalaga sa kanyang narinig. Sa katunayan, labis siyang nasisiyahan na makita ito at naisip niyang iyon na nga ang dahilan. Binati niya ang kanyang kapatid. Ipinaliwanag ng kapatid na nailipat na sa kanya ang responsibilidad at siya ay nahihiya sa sarili. Mula sa sandaling yun, nagdesisyon siyang ilagay siya sa departamento ng ugnayang panlabas, ngunit hindi siya interesado sa anumang posisyon. Mas interesado siya sa sining ng pakikipaglaban gamit ang espada, kaya't ipinahayag niyang gusto niyang mamuno sa pagsasanay. Di nagtagal, may pumasok sa silid at tinawag kung dumating na ba ang batang Ginang. Tumakbo siya papasok sa silid at niyakap ang kanyang lolo, si Ginang. Sang ay nagpakita ng mapanghamong ugali ngunit naiinis siya sa kanyang kapatid dahil hindi man lang ito dumalaw sa kanya pagkarating. Iyon ay dahil gusto niya itong bigyan ng regalo. Nang maunawaan ang sitwasyon, natuwa ang dalaga na makatanggap ng anumang regalo. Tinanong ng lolo kung nagtataka siya kung bakit muling kinuha ni JYN ang espada. Sinabi ng lolo na ang lahat ng ito ay dahil sa estudyante, ang lalaking iyon. Hindi siya makapaniwala, bagamat hindi pa sila sigurado na siya ngayon, ngunit nakuha niya ang pamamaraan sa espada sa pamamagitan ng liham na nagpapaliwanag. Nang makita ng batang babae ang kanyang kapatid, hindi siya nakapagsalita. Sa tingin niya, galit sa kanya ang lalaki, madalas banggitin ng kanyang kapatid si Ginang. Ngunit walang nakakaalam kung paano nila siya nakilala. Naalala rin ng lolo kung paano siya umalis at kung sino ang kasama niya noong oras na yun. Nagbago ang lahat ng mabilis, at nang baguhin ng lalaki ang kanyang anyo, naging malinaw na hindi nila siya agad nakilala. Sa unang tingin, inisip nilang isa lamang siyang ordinaryong siyentipiko. Dito napagtanto ng dalaga na walang sino man sa silid ang nakakaalam ng tunay na pangalan ng lalaki, nahulaan ng dalaga na ang pangalan ng lalaki ay Anhen, at napagtanto niyang siya ang taong nakilala niya. Nagsimula siyang magpakita ng kakaibang kilos na ikinagulat pa ng matandang lalaki. Ang totoo, nakilala ng dalaga si Master On sa isang kumperensya. Nagsimula nang sumigaw ang kanyang ama, sinasabi na kung alam niya kung nasaan ito, kailangan niyang hanapin ito agad. Ngunit pagkatapos ng kumperensya, maaaring pumunta ito sa South Sea School. Siguro alam ni Hin kung saan pumunta ang lalaking iyon. Sinabi ng isa sa kanila. Kay lolo na magpadala agad ng tao sa South Sea School upang makakuha ng impormasyon, ngunit hindi nila alam na iba ang tinutukoy nilang tao. Magiging iba sana ang sitwasyon kung pumunta ang lalaking iyon sa Miriam Union. Lahat ay nagdududa dito dahil kung gusto ng isang tao na pumasok sa Chanfu, bakit ibibigay na lamang niya ang kanyang martial arts at aalis ng walang dala?
Gayunpaman, naniniwala si Morong na maaaring gumagawa ito ng mga koneksyon at sinasabing siya ang hindi matutumbasang may-ari ng Asher Dragon Sword. Sa ganitong kaso, nangangahulugan ito na hindi siya matutumbasan sa langit. Tila panahon na para magdesisyon ng pamilyang Murang tungkol sa kanilang kinabukasan. Sinabi ng dalaga na panahon na para isipin ng pamilyang Murang ang kanilang hinaharap. Dapat munang lumabas mula sa pag-iisa ang may hawak ng Asher Dragon Sword, habang ang kapalaran ng kanilang pamilya ay nagdedesisyon sa Chanfu, isang lugar kung saan nangingibabaw ang pasasalamat at mga sama ng loob. Gayunpaman, may isang napakahalagang bagay na kailangang isaalang-alang. Naiintindihan ng lahat kung ano ang kanyang tinutukoy. Maraming tao ang kusang loob na sama-sama sa ilalim ng watawat ng hostage, kaya niyang magtipo ng mga taga-suporta kung kailan niya gusto. Ngunit kapag dumating na ang sandaling yun, kailangan niyang magdesisyon kung ano ang gagawin. Ngunit una sa lahat, kailangan nilang maging mas malakas para magtagumpay. Nasa kanila ang tamang pagpipilian, kailangan nilang magkaisa upang makausad. Naintindihan ng dalaga na tama nga ang lalaki, ang malakas ang nagwawagi, at ito ang bakal na batas ni Jiang Ho. Ngunit naisip niya ang batang lalaking binanggit ng kanyang lolo, ama, at kapatid. Iyon din ang parehong batang lalaking nakilala niya dati. Makalipas ang ilang sandali, inayos ng dalaga ang isang pagtitipon para sa isa sa mga mataas na opisyal mula sa paaralan ng Ta. Gusto siyang pasalamatan ng opisyal at tinanong kung balak ba niyang bumisita sa kanilang paaralan. Kami ay mga simpleng tao lamang, paliwanag nito, at wala kaming mas maibibigay na pagtanggap. Sinabi ng dalaga na huwag itong mag-alala, sapat na ang pasasalamat niya sa pagbisita sa kanilang lupain. Gayunpaman, may layunin ang kanyang pagbisita sa paaralan na hindi pa alam ng iba. Pagkatapos, tinawag niya ang kanyang katulong na si Snow at inutusan itong dalhin ang kahon. May mahalagang bagay sa loob ng kahon, at nang buksan ito, nabighani ang lahat sa mga mahalagang bato na nasa loob. Napakalaki ng halaga ng mga ito at bihira. Maliwanag na hindi mura ang mga kalakal na ito. Hindi maintindihan ng pinuno ng paaralan ng tao kung bakit siya binigyan ng ganitong regalo. Ngunit sa ilalim ng kabaong, sa isang lihim na kompartimento, ay isang asul na esmeralda. Ang bato ay naglalabas ng kakaibang bango at lumilikha ng kapansin-pansing malamig na epekto mula sa kristal na ito. Ito ay tunay na North Sea Ice Crystal na kahit doon ay maaari lamang makolekta minsan bawat 100 taon. Ang alamat ng yelo ng North Sea ay pangalawa lamang sa Purple Sky Powder, ngunit bakit niya ibinigay ang napakahalagang bagay na ito? Ipinaliwanag niya ang kanyang pagkilos bilang isang tanda ng pagbati mula sa Ice Palace bilang parangal sa tagapagmana ng banal na espada. Hindi maintindihan ng pinuno kung ano ang sinasabi dahil hindi niya alam kung sino ang tagapagmana. Sigurado siya na walang ganoong tao sa kanilang grupo. Sa pagkakaalam ng dalaga, ang tagapagmana ay isang estudyante ng paaralan ng Udan, ngunit nalito ang pinuno dahil hindi niya alam ang tungkol sa paglabas ng banal na espada at ang tagapagmana. Bagaman maaaring nangangahulugan ito na may isang may talento na lumabag sa mga tradisyon ng paaralan at kinuha ang estudyante, sigurado ang babae na ang tagapagmana na binanggit ng banal na monghe ay isang estudyante ng paaralan ng Udan, pero maaaring nagkamali siya. Hindi maintindihan ng pinuno kung ano ang pinag-uusapan at kung ano ang eksaktong tinutukoy ng monghe tungkol sa banal na espada. Pinag-uusapan nila ang tagapagmana na kabilang sa kanilang paaralan. Inakala ng babae na nag-aaral ito sa paaralan ng Wooden, ang pinakamagaling na paaralan sa mundo, ngunit tila nagmadali siya sa kanyang mga conclusion. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang kapabayaan, ngunit hindi yun maaaring balewalain ng pinuno. Naalala niya na isa sa kanilang mga estudyante ay kamakailan lamang nanalo ng unang pwesto sa Phoenix at Dragon Tournament, at nagsimula siyang magtaka kung siya nga ba ang tagapagmana. Gustong i-verify ng pinuno ang impormasyong ito at hiningi ang kaunting panahon upang makumpirma ito. Gayunpaman, bumalik ang dalaga at sinabi na masyadong mapagpakumbaba ang tagapagmana upang sabihin ang totoo tungkol sa kanyang sarili. Para sa pinuno ng paaralan, tila isang matinding dagok ito. Gayunpaman, kung hindi siya estudyante ng paaralan ng Da, susubukan ng babae ang kanyang kapalaran sa paaralan ng H. Talagang gusto ng pinuno ng paaralan na makuha ang mga mahalagang bagay na ito. Ang pangunahing kakumpetensya nila ay ang Mount Hua, at ang Mount Hua at ang kanilang paaralan ay nasa tuktok ng sining ng espada. Noong nakaraan, nang kumalat ang balita na ang banal na espada ay nagsasanay sa paaralan ng Hua, tumaas ng labis ang kanilang karangalan. Sa panahong yon,
Hindi pa opisyal na tinanggap ng paaralan ang banal na espada. Ngunit kung ang estudyante nito ay may koneksyon sa bundok, mas magiging masama ang sitwasyon para sa kanila. Gayunpaman, hindi ito ang nag-iisang problema. Ibinili ng banal na monghe na ang tagapagmana ng banal na espada ay isang napakahalagang tao na makakaimpluwensya sa buong tiwa, at kailangan ng pinuno ng paaralan na talakayin ito agad. Patuloy na naglayag ang barko sa banal na ilog ng Tiano sa mahabang panahon hanggang marating nila ang lawa ng Dungan. Sabik na sabik ang batang lalaki na makababa ng barko, hindi na siya makapaghintay dahil hindi na niya gusto pang makita ang lawa. Sa kagandahan, hindi niya ito may kumpara sa kanlurang lawa dahil napakalaki nito na maaaring mapagkamalan itong dagat. Lumapit sa kanya ang dalaga, sinusubukang mapahanga siya sa tanawin mula sa itaas ng e-tower. Ito'y talagang kamangha-mangha at maraming mga makata ang pumuri dito. Nang marinig ng dalaga na hihinto ang batang lalaki sa Dongtong Mountain, inisip niyang isa itong lokal, ngunit nagkamali siya. Gayunpaman, hindi naman tutol ang batang Panginoon sa pagbisita sa lugar na ito, at binigyang diin ng dalaga na dapat siyang bumisita sa Yuan Tower. Ang lugar na yun ay ipinangalan sa isang sikat na makata at may natatanging kasaysayan. Itinaas ng batang Panginoon ang kanyang kahoy na espada mula sa likuran. Natawa ang dalaga nang makita ang kanyang posisyon gamit ang mga kahoy na espada. Dahil sa medyo nakakatawa ang hitsura niya, napawi ng dalaga ang kanyang luha sa ketatawa. Hindi niya maiwasang makita ito bilang isang kaawa-awang biro, ngunit wala siyang sinabing nakakasama. Sinabi lamang niya na mahal niya ang Yuan Tower at madalas siyang pumupunta roon. Malapit na silang dumating sa lugar kaya kinailangan na niyang mag-empake. Hindi maintindihan ng batang Panginoon kung ano ang problema sa babaeng ito, ngunit iminungkahi ng kanyang kaibigan na marahil ay tinutuya lamang siya ng dalaga dahil mukhang mahina siya. Lumipat tayo sa isang bahay sa labas ng Yuuzhan. Dumating ang iskolar sa bahay ni Ilan, hawak ang isang medalyon na ibinigay ng kanyang dating guro matapos niyang umalis sa Forbidden City. Nakakilala siya ng maraming tao, ngunit wala pang kasing disente at tapat tulad ni Ilan. Matagal nang ipinagpapaliban ng batang may-ari ang pagkikita sa kanyang pamilya, ngunit ngayong araw, ito ay sa wakas nangyari. Binuksan ng lingkod ang pinto para sa kanya at sinabing darating na ang babae. Hindi dumating ang iskolar nang walang dala. Hindi pa siya nakakakita ng mabubuting tao, at ang bahay ay mukhang luma at medyo sira-sira. Hindi mukhang tahanan ng isang dating opisyal ng militar ng Korea, bagkus parang tahanan ng isang maharlika. Naisip niya kung paano ginagalang ng gobyerno si Ilhan. Dumating ang may bahay at nakita niyang may kaugnayan ang lalaki sa kanyang yumaong asawa. Halatang nagsimula siyang manginig sa tuwing nababanggit ang pangalan nito. Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha sa lamesa. Humingi ng paumanhin ng lalaki dahil matagal siyang hindi nakadalaw. Humingi naman ng paumanhin ng babae dahil sa kanyang pag-iyak at tinanong kung paano nauugnay ang lalaki sa kanyang asawa. Inamin ng batang Panginoon na hindi siya karapat-dapat na tawagin ang yumaong asawa bilang kanyang mentor. Naintindihan ng babae na siya ay isang iskolar na nagngangalang Anhang, ngunit paano siya nakilala? Ilang taon na ang nakalipas, may isang lalaking pumunta sa kanya na masigasig sa parehong negosyo ng kanyang asawa at natanggal sa trabaho. Ikinwento ng lalaking yun ang tungkol sa kanya. Humingi ng paumanhin ng iskolar sa matagal na pagpapaliban ng kanyang pagbisita, ngunit pinakiusapan siya ng babae na huwag maging masyadong magalang at umupo na lang. Talagang na-appreciate ng babae ang pagpunta niya mula sa kabisera, pero inisip niyang baka nahihirapan ng lalaki matapos umalis sa palasyo at magbitiw sa trabaho. Pinabulaanan ng lalaki na may problema siya, ngunit biglang pumasok sa silid ang anak na babae ng may bahay. Matagal na niyang sinabihan ang kanyang ina na huwag magpapasok ng estranghero sa bahay. Halatang may pagkamataray ang anak sa mga estranghero.